Dear Lady Love TV. Mr. Nerdy is my destiny. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Hindi na nagulat si Prime sa huling sinabi ni Leo. Naring nga niyang nagdeklara ito ng pag-ibig sa kanya. Parang panaginip, pero alam niyang totoo iyon. Tatlong napakatamis na salitang naghatid sa kanya sa pagtulog. You heard it right. Narinig mo rin ang sinabi mong mahal mo ako nung bago ka natutulog. Sabi pa ni Leo. I was just drunk that time. Palusot niya. What was she doing? Bakit niya hinahayaan makarating sila ni Leo sa puntong iyon at pagkatapos ay sisirain lang niya? She was so stupid to have let herself fall for him in the first place. Maybe. But you weren't drunk when we made love. Mariing sabi ng binata. I know you. Hindi mo ibibigay sa akin ang sarili mo ng ganun-ganun lang kung hindi mo ako mahal, Prime. Nang tangkain siya nitong abutin ay humakbang siya paatras. Why are you doing this? Naguguluhan at nasasaktan tanong ni Leo. Hindi ka ba naniniwalang mahal kita? Anong kailangan kong gawin para? Wala kang dapat gawin dahil naniniwala ako sa'yo. Pag-amin ni Prime. Okay. Huminga ito ng malalim. Maybe I'm going too fast. Alam kong wala sa balak mo magpakasal at hindi muna kita pipilitin. Payag naman ako maghintay hanggang sa magbago ang isip mo. You wouldn't want to marry me, Leo. Nagpakatatag siya at sinabi na ang totoo. Dahil hindi kita mabibigyan ng pangarap mong pamilya. Baka sa mga mata nito ang pagkagulat at pagkalito. What? What do you mean? Pinigil niya ang maiyak. Ganoon naman ang kalalabsan ng lahat, hindi ba? Ginawa rin niya iyon noon kay Jason. Ang pagkakaiba lang ngayon ay may nangyari sa pagitan nila ni Leo. At mas matindi ang pagmamahal niya rito. Ang totoong dahilan kung bakit ayoko mag-asawa ay dahil ayoko magkaanak. Napatda ito. Bahagyan ng laki ang mga mata. Saka nalaglag ang mga balikat. Sa itsura ng mukha, daig pa nito ang natalo ng milyon sa sugal. Iyon talaga ang dahilan kaya hindi naging kami ni Jason noon. Iyon din ang dahilan kung bakit ako nalasing kanina. Nakipagtalo ako sa mga kabarkada ko tungkol sa hindi pagkakaroon ng anak. And as usual, ako pa rin ang lumabas sa talunan. Well, maybe they were right after all. Maybe it is really a loser kind of thing. You don't want to have kids? Parang hindi makapaniwala ang tanong ni Leo. Mabigat ang ulong tumango siya. Bakit? Here we go again. Inalis ko na sa pangarap ko maging ina. I can't be a mother, Leo. I don't want to become one. Ayaw na niyang dagdagan pa ang paliwanag o ipagtanggol ang kanyang desisyon. Ayaw niyang makipagtalo rito. Ayaw niyang ipamukha rito na mali ang choice niya. Tama ng ibang taong nagpamukha niyon sa kanya. Baka hindi na niya kayanin ang sakit. But Prime, parang hindi nito alam ang sasabihin. Marahas itong napahilot sa pagitan ng mga mata. You won't want kids, I know. Napakagatlabi si Prime sa pagpigil na umiyak. Nalamuko siya ng suot na bathrobe sa bandang dibdib dahil namimigat ang kanyang kalooban. Don't get me wrong. I don't hate kids. It's just that I don't want to have them. I don't want the responsibility. Shit. Enough. Hindi talaga papasa sa kahit sino ang paliwanag niya tungkol sa pagiging childless. Kailangan niyang tanggapin yon. Hindi ko rin nasabi sa iyo ang tungkol dito nung napag-usapan pa namin ni Jason dahil ayoko na noong makipagtalo pa. Sana kung tungkol sa choice kong ito. Anyway, hindi mo na kailangang ipilit ang opinion mo sa akin, Leo. Tinatanggap ko na ang selfish nga ang kagustuhan kong ito. But why you didn't tell me before we started dating? I mean, Prime, bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Mahinam, pangangastigo ni Leo. Masyado nang malayo narating natin para. Nagtiimbagang ito, pagkatapos ay nagmura ng mahina. I'm sorry, Leo. I guess I already like you from the very start. Saka masyado ako naaaliw sa ginagawa mo sa akin. Hinahanap-hanap kita lagi. And the next thing I knew, pumayag na ako makipag-date sa'yo. Natahimik na ang binata. Hindi pa siguro tuluyan nagsisink in dito ang revelasyon niya. Kababakasan nito ng magkahalong gulat, pagkadismaya, sakit at lungkot. At mas masasaktan siya para doon. She didn't want to hurt him. Napahikbi si Prime. Kasalanan ko lahat to. Hindi na kita dapat hinayaang magsayang ng panahong suyuin ako. Pero kasi, pinahid niya ang namamasang mata. Noong una, gusto ko lang naman ang atensyong ibinibigay mo sa akin. I didn't expect to fall in love with you. But I did. Kaya hindi ito nasabi agad. Natatakot akong hiwalayan mo. Nang hindi na rin nagsalita si Leo, kinuha na niya ang damit na nasa kama at nagbihis.
Nagpahatid siya rito pa uwi. Wala siyang imikan sa loob ng sasakyan. Prime felt like it was the longest and most agonizing drive of her life. Gusto pa niya magsalita. Gustong sabihin kay Leo na sana ay mahalin at pakasalan pa rin siya nito kahit ayaw niya magkaanak. Gusto niyang umapila. Ipilit pa rin ang sarili nito. And God, she was hurting so much. She was so close telling him that maybe she could change her mind. Masyado siguro niyang mahal si Leo para isiping baka kaya lang nito na magbago ang desisyon niya. But his silence right now was killing her inside, slowly and painfully. Pagbaba ni Prime ng sasakyan, pinilit niyang huwag ng lumingon. Pinalaya niya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pasado 10:00 na ng umaga nang bumangon si Prime mula sa higaan. Mugto ang mga matang nagpunta siya sa kusina para makapag-almusal. Nagbago ang isip niya magtitimpla sana ng kape dahil tirik na ang araw, kaya nagpunta na lang siya sa sari-sari store nila. Nagpunta pala rito kagabi si Jason, hinahanap ka't maaga ka raw umalis sa party ni Herman. Sabi ng nanay niya. Nakahiga ito sa papag at nagbabasa ng Tagalog pocketbook. Binuksan ni Prime ang refrigerator at naglabas ng bote ng 8-ounce Sprite. Saan ka ba nagpunta at hating gabi ka na umuwi? Tanong pa nito. Umupo siya sa silya pagkabukas ng bote at pagkakuha ng isang pakete ng Skyflakes crackers. Kasama ko po si Leo, pagtatapat niya. Wala na siyang dapat itago tungkol sa kanila ng lalaki. Sabi ko na nga ba't magiging kayo rin ng binatang yon, nakangising sabi ng kanyang ina. Kaya pala madalas na kitang nakikitang mukhang masaya. Wala na kami, Nay. Napabangon ito. Anong nawala na? Nagkamot ito ng ulo at umupo sa gilid ng papag. Hoy, huwag mo sabihing tinaboy mo rin si Leo gaya ng ginawa mo noon kay Jason. Anak, hindi pwede ang ginagawa mong yan. Hindi siya nagsalita. Noon tuluyang napansin ng nanay niya ang kanyang mukha. Ang mga mata niyang namumugto dahil sa pag-iyak kagabi. Pag-isipan mo mabuti ang ginagawa mo sa buhay mo, Prime. Nandito tayo sa mundo para hanapin ang kaligayahan natin, hindi para iwasan yon. Ayoko nga po magkaanak. At talagang tuloy pa rin ang balak mong yan. Ayoko na po sa responsibilidad. Sawa na ako sa mga obligasyon. At ayoko matulad sa inyo sa pagtanda ko. Ano ba ako ngayon sa tingin mo? Sabihin nyo nga. Nay, masaya ba kayo sa naging desisyon ninyo sa buhay? Nangahamon tanong ni Prime. Bakit naman hindi? Masaya ako sa mga naging desisyon ko at wala akong pinagsisisihan dahil nandito kayo ngayon ng mga kapatid mo sa buhay ko. Kung nakikita mo ako malungkot minsan, iyon ay dahil sa'yo. Nasasaktan akong kailangan mong magpaalila para sa pamilya mo na nakikita kitang hindi masaya. Bilang ina, isang malaking kabiguan sa akin ang makita ang anak ko na malungkot sa buhay. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon ng kanyang ina. Anak, walang araw na hindi ko ipinagdasal sa Diyos na sana ay matagpuan mo na ang kaligayahan mo. Masaya naman po ako, sabi ni Prime na mababa ang boses. May trabaho na ako na gustong-gusto ko at hindi ko na kailangan pang lumayo sa inyo. Kontento na ako sa buhay ko. Kahit wala si Leo, hindi ko po kailanman idinepende ang kaligayahan ko sa isang lalaki. Matatag na sagot niya. Pero parte pa rin siya ng kaligayahan mo. Giit nito. Pero Nay, gusto nga niya ng mga anak at ayoko naman. Ano naman po ang pwede kong gawin tungkol doon? Daig pa namin ang tubig at langis. Huwag mong ikumpara ang buhay ng tao sa mga bagay na walang buhay. Nilalang tayo ng Diyos sa mundo na hindi nawawala ng pagpipilian. Bawat problema ay may solusyon. Kung talaga nagmamahalan kayo ni Leo, papayag kayong pumasok sa isang kompromiso. Pipilitin ninyong magkasundo. Magdadalawang isip ka sa desisyon mo at sisikapin naman niyang intindihin at tanggapin iyon. Hindi na uli kumibo si Prime. Tahimik niyang tinapos ang pagkain at bumalik na sa bahay para ipagpatuloy ang pagmukmok. Alin sa mga kuko mo ang namatay at mukha ka nagluluksa? Pabirong tanong kay Leo ng daddy niya. Naroon siya sa kanilang ancestral home ng linggong iyon para dumalo at sumalo sa pananghalian. Napansin siguro rito ang kanyang pananahimik at nanlalalim ang mga mata. Puyat lang, Dad, sabi niya habang patuloy na nilalaro ng kubyertos ang mga pagkain sa kanyang plato. Hindi siya nakatulog ng nagdaang gabi dahil sa bigat ng pakiramdam. The woman he loved, the one he wanted to marry, didn't want to have a family. At minsan nang ipinamukha iyon sa kanya. Hindi siya handa. Hindi niya alam ang eksaktong iisipin o mararamdaman. Kailan mo nga pala uli dadalhin ng girlfriend mo rito? Usisa ng kanyang ina. Ngumiti ng mapait si Leo. Naichismis na siguro ni Ken
Sa mga magulang nila ang hinala nito. Sino ba kasi ang hindi mag-aakalang walang romansang namamagitan sa kanila ni Prime? It wouldn't take a rocket scientist to figure that out. Mga tinginan pa lamang nila ni Prime ay booking na sila. Hindi niya naiwasang mapailing. I don't know yet, ma'am. Gusto ko kasi siyang magpahinga muna mula sa trabaho tuwing weekend, sabi na lang niya. Hindi pa kayang sabihin ni Leo na tapos na ang lahat sa pagitan nila ni Prime. O kung gusto nga niyang matapos iyon, mahal na mahal niya ang dalaga. Ang nangyaring pagtatalik sa pagitan nila kagabi ay lalo na nagpatibay ng nararamdaman niya para rito. But God, she doesn't want to bear my children. Was that it? Was he going to stop loving her now just because she didn't want to have kids? Hanggang doon lang ba ang sukatan ng kanyang pag-ibig para kay Prime? Parang walang lasa ang pagkain sa loob ng kanyang bibig. Now he felt so guilty he couldn't even swallow his food. Baka naman nag-away kayo. Nagdududang usisa ni Ken. Tinapunan lang niya ito ng masamang tingin. Parte yan ng isang relasyon. Sabad naman ni Raisha na tinapik sa braso ang katabing si Dustin. Right. Segunda ng kanilang ina. Kami nga ng daddy nyo nag-aaway nung kakasalang namin dahil sa ilaw sa kwarto. Ayaw matulog ng mami nyo na madilim. Ayoko namang may ilaw. Sabi ng daddy nila. What did you do? Tanong ni Raisha sa kanilang mga magulang. Nagkasundo kaming i-on na lang ang lamp sa katabi ko beside. Nakangiting sagot naman ng mami nila. So I forced myself to learn how to sleep in a very dim light. Nakasanayan ko na kasing at least 3 table lamp lang ang nakasindi. Pag natutulog ako, I couldn't sleep in total darkness. Pero binago ko iyon para sa daddy ninyo. Ako naman ay sinanay ang sariling matulog na may kaunting ilaw sa kwarto. Sabi ng kanilang ama. Ganon talaga sa isang relasyon. You are willing to make sacrifices. Meet each other halfway. Wala namang problema ang hindi pwedeng pag-usapan at pagkasunduan. Tahimik na ipinagpatuloy ni Leo ang pagkain. Samot-sari nang nasa kanyang isip ng sandaling iyon. Pagkatapos nilang kumain ay tahimik siyang lumabas ng bahay at naupo sa wrought iron bench na nasa silong ng puno ng kaimito. He watched the night slowly unfolding before his eyes. Then he stared at the empty space beside him. Parang may dumaga na mabigat sa kanyang dibdib. He really couldn't do this. Could he? Hindi niya namalayan kung gaano na siya katagal roon hanggang sasiputin siya ng kanyang ama. Sabi ni Ken, umiiyak raw. Worried na bungad nito bago umupo sa tabi niya. Mapaklang natawa si Leo sabay iling. Gago talaga yon. Pero ang totoo, nagiinit talaga ang mga mata niya. His chest was so heavy now that he felt it would burst anytime. Anong problema, anak? Huwag mo nang itago dahil kanina ka pa namin napapansin ng mami mo. Pinilit nga lang akong papuntahin dito dahil baka sa akin ka raw magkukusang magsabi. Pumuntong hininga si Leo bago sinabi sama ang lahat-lahat. Wala siyang inilihim dito. I feel like a bad person. I hurt her dad. Garalgal ang boses na sabi niya nang matapos sa pagkukwento. Noon na rin namasa ang kanyang mga mata. Napakadamot ko. Inuna ko yung nararamdaman ko bilang tao at lalaki. I hate myself so much right now. Idinintay ng ama ang kamay nito sa kanyang balikat. Anak, natural instinct na ng tao ang kagustuhan magkaroon ng anak. That's how we survived and kept our race going. Nauna lang na naramdaman mo ang instinct na iyon nung nagtapat sa'yo si Prime. That doesn't make you a bad person. I love her and I'm willing to compromise just to be with her. Ang dami ko nang naiisip na pwedeng gawin, pero iyon pa rin ang nararating kong konklusyon. Hindi ko siya kayang layuan. Iniisip ko pa lang ay parang napahawak si Leo sa pagitan ng mga mata. Parang mawawalan ako ng hininga. I want to spend the rest of my life with her. Yun naman pala, nasisiyahang sabi ng kanyang ama. Ayos lang naman kung wala ako magiging apo galing sa'yo. Your mother will be perfectly fine with it too. Gusto lang namin na makita kang masaya. Mahal din niya ako at baka magsakripisyo rin siya gaya ko. She could change her mind. Ayaw mo bang mangyari yon? Tanong ng ama ng mahimigan ng kapaklahan ng kanyang boses. Umiling si Leo. Ayokong gawin niya para sa akin. He couldn't believe he was saying all this. Pero ganoon pala talaga ang pag-ibig. Kaya niyang kalimutan ng sarili para hindi lang mawala ang babaeng pinakamamahal. Then, don't let her do it. Matatanggap namin siya. Kahit ano pa ang desisyon niya, anak, sabihin mo sa kanya na wala siyang aalalahanin sa amin. Salamat, Dad. Bisita ni Prime si Jason 1 linggo ng hapon. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa.
Hindi niya gusto ang parang pakikipaglapit nito sa kanya. May nararamdaman talaga siyang kakaiba sa pagtawag at pag-text nito kagabi. What do you want, Jason? Diretsong tanong niya. Hindi rin ito nagpatumpik-tumpik pa. I want us to get back together, Prime. Wala na kami, ni Karen. Ano? Salubong ang kilay na sambit niya. She left me a month ago. Gusto rin niya mag-file ng annulment sa lalong madaling panahon. Bumuntong hininga si Jason. Actually, matagal na talaga kaming hindi masaya sa pagsasama namin. Ako lang naman itong mapilit na patagalin pa. Pero noong iwan niya ako, hindi na ako naghabol pa. Bakit kayo naghiwalay? Tanong niya. She wanted babies so desperately. Yun din naman ang gusto mo, hindi ba? Umiling si Jason. May pait sa ekspresyon ng mukha. I can't have kids, Prime. Sabi nito sa nabasag na boses. Natuklasan naming baog ako pagkatapos ng maraming buwan na hindi kami makabuo ng bata. Hindi alam ni Prime masasabihin. But somehow, she felt sorry for him. Heto ang isang lalaking walang ginusto kundi magkapamilya, pero pinagkaitan pala ng kakayahang makabuo ng anak. So here I am now, begging you to take me back. Hindi na sana kita pinakawala noon. Ni sana ay 2 taon tayong kasal, kahit na walang anak. Please be with me. Ayokong tumandang mag-isa, Prime. She pleaded with her. Wait. So, nagsisisi kang pinakawalan mo ko dahil we could have been the perfect couple? Hindi makapaniwalang bulalas ni Prime. You don't want kids and I can't have them. So, I'm sorry, Jason. Pero matagal nang tapos ang lahat sa atin. Wala na rin akong nararamdaman para sa'yo. Putol niya sa sasabihin nito. Can we start over again? Apila nito. You're a selfish person, alam mo ba yon? Hindi napigil ni Prime na sabihin. Pinili niyang gamitin ang salitang person kaysa jerk. Pansariling kaligayahan mo lang ang iniisip mo. Parang lahat na lang ng bagay ay kailangang umayon sa kagustuhan mo. At ang kapal mo namang pumarito para makipagbalikan sa akin. Bakit? Inaakala mo bang papayag ako mapa sa'yo? Kasi hindi ka na makakapagdemanda kailangan mo ng anak mula sa akin dahil hindi mo pala kayang bumuo. Kahit pa siguro ibang ang sitwasyon nila ngayon, kahit pa sabihing wala si Leo sa buhay niya, hindi siya papayag sa kagustuhang iyon ni Jason. Hindi siya isang rebound girl o fallback lang. Mataas ang paggalang niya sa sarili. Nagulantang yata si Jason sa mga sinabi niya at parang nalulun nito ang dila. Napayuko ito. Marami pa siyang gustong sabihin sa lalaki, gustong isumbat, pero kahit paano pala inaaawa na rin siya rito. I'm sorry about your situation, sinserong sabi niya maya-maya. Ilang saglit pa ay nagpaalam na ito. Prime was thankful that Jason came over and talked to her. Dahil sa oras na yon, lalo niyang napatunayan kung ano talaga ang gusto niya sa buhay at kung ano ang kaya niyang isakripisyo para sa pag-ibig. Handang sumugal si Prime para lang hindi mawala sa kanya si Leo. Iyon na napatunayan niya. Kaya lakas loob siyang pumunta sa bahay ng binata. She loved him so much. She had never fallen in love that hard before. Not even with Jason. Ni wala siyang ginusto sa kanyang buhay na hihigit pa kay Leo. Ngayon, kung pwede naman siya makipagsapalaran at makipagkompromiso para hindi mawala sa kanya si Leo, she had nothing to lose, right? She had to try. She had to try very hard. Sakay ng inarkilang tricycle ng hapong iyon, tinahak ni Prime ang kalsada papunta sa Teresa, sa bahay ni Leo. Sa gitna ng tunog ng makina ng motorsiklo, dinig niya ang malakas sa pagkabog ng kanyang dibdib. This was it. Hindi siya pwedeng umurong. Maya-maya, nakasalubong silang itim na pick-up. Kilala niya ang sasakyan. Ang sasakyan ni Leo. Mabilis niyang pinatigil ang driver ng tricycle at bumaba. Napakatuli ng takbo ng pick-up. At halos hindi na matanaw. Bagamat nataranta, nagawa niyang kunin ang cellphone mula sa bag at tinawagan si Leo. Prime? Gulat na sabi nito sa kabilang linya ng telepono. Leo, nandito ako ngayon sa kalsada. Pupunta sana ako sa bahay mo para kausapin ka. Sabi nito. Tiningnan niya ang kinaroroonan at nadiskubring eksaktong nasa highway boundary pala siya. Ng pagitan ng Albana at Teresa. Nasa ilalim siya ng welcome arc ng kabilang bayan. Nakita ko yung sasakyan mo at... You're where? Wait, sweetheart. Papunta ako sa bahay niyo ngayon. Natatarantang bulalas nito. Lalong kumabog ang kanyang dibdib. Papunta ka sa bahay? Yes, I wanna see you badly, Prime. Okay, stay there. We really have to talk, baby. Ibabalik ko lang tong pick up. Where are you right now? Sa boundary. Nasasabik at nanenervyos na sabi niya. Eksakto sa pagitan ng bayan natin. Got it.
Just stay, don't leave, okay? I'm not going anywhere. Natatawang sabi niya. Binayaran na niya ang tricycle at nagpaiwan doon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso na halos hindi siya makahinga. Ilang saglit pa, natanaw na ni Prime ang pabalik na sasakyan ni Leo. Tumigil iyon sa tabi ng daan, sa tapat niya. Mabilis na bumaba ang binata na katulad niya ay bakas din ng mga mata ang puyat. Nagsalubong sila sa isang mahigpit na yakap. I'm sorry, sweetheart, sabi ni Leo sa boses na bahagya pang pumiyok. I'm so sorry na wala akong nasabi kagabi. I was just so shocked to hear from you. And I didn't know what to think exactly. I'm so sorry that I was selfish, that I only thought about what I wanted. I've come to realize that I love you so much, that I'm willing to do anything to make you happy. Sabi pa nito na nagbigay naman ng kaligayahan sa kanyang namimigat na dibdib. Leo, kumala si Prime mula sa pagkakayakap ng binata at humawak sa magkabilang braso nitong ayaw pakawalan ng kanyang bewang. Huminga siya ng malalim. May sasabihin din ako sa'yo. Naluluhang sabi niya. Nakita niya ang antisipasyon sa mga mata ni Leo, pero nararamdaman din niyang mukhang alam na nito ang kanyang sasabihin. I'm so madly in love with you that I don't really think I can choose to stop this feeling. Hindi ko kayang piliin yon kahit iyon na siguro ang huling choice ko sa mundong to. Kaya pumapayag akong gawin ang lahat para manatili ka sa buhay ko. Huminga ng malalim si Prime na para bang ang susunod na sasabihin niya ay nakasalalay ang kanyang buong buhay at kaligayahan. Matagal na siyang naniniwala na hindi dapat idepende sa ibang taong kahalagahan ng sarili at kaligayahan. But Leo changed everything. Not that she considered him as her sole purpose of living and source of happiness. Kaso gusto niyang piliin na si Leo nang makasama niya sa pagtahak sa lahat ng landas na ibibigay pa sa kanya. Gusto niya itong makasama na maging masaya. Hindi naman siguro makakabawas sa kanyang pagkatao kung aamining ayaw na niyang mag-isa, na pinipili niyang hindi na mag-isa kailanman. I want to marry you and to have your babies. Noon na tuluyan na laglag ang kanyang mga luha. Yes, I am willing to do that for you, Leo. Humihikbing sabi niya. Prime, wait. God, I was right. I knew you would do this. Sabi ni Leo at masuyong pinahid ng basa niyang pisngi. No, sweetheart. Please do not do that. Kung hindi ka pa handang lumagay sa tahimik ay payag ako maghintay. Kung ang mga puno nga ng mga hohogani ay naghihintay at napapagtyagaan kong hintaying lumaki sa maraming taon, ikaw pa kaya? Isa pa, anong klaseng tao ako na nangangarap paging ama kung hindi ko naman kayang mahalin at tanggapin ng buong buo ang magiging asawa ko? My dream of having a family should start with you, first and foremost. Pero mahal na mahal kita at payag na talaga akong bigyan ka ng anak. Medyo natatakot pa ako sa maraming bagay tungkol doon, pero kakayanin ko lahat para sa'yo. Alam ko, pero inihanda ko na rin yung sarili ko para sa anumang desisyon mo, Prime. You love me and you are being selfless right now, and I thank you for that. But please, do not do this just for me. He gently cupped her face. Being a parent is always a choice. Hindi yun isang obligasyon bilang tao. Lalong wala rin batas na nagsasabing kailangan mo maging isang magulang para lang maging normal o ganap kang tao. You're a woman, Prime. Therefore, the decision to bear a child belongs only to you. Hindi ang ibang tao magdedesisyon niyon, lalong hindi ako, kahit gaano mo pa ako kamahal. The choice will always be yours, at hindi ka nilalang sa mundong to para lang obligahin ang sarili mong mga anak. Isa kang babae, isang tao, hindi ka isang palahiang hayop. Prime was too overwhelmed to talk. Basta ang alam niya ng mga sandaling iyon, lalong napamahal sa kanya si Leo, at napakasaya niya. Bukas na bukas ang kanyang puso para papasukin lahat ng kaligayahang iniaalay ng mundo sa kanya. She felt loved and very blessed. I will wait until you're ready to get married. Masayang pagpapatuloy ni Leo. You can still be lovers and do everything together anyway. I don't think you can wait that long. Nakangiting sabi niya. Handang-handa na kung anumang oras na maging misis mo. Leo chuckled. Somehow I had a feeling you'd say that. Marami akong gustong gawin sa buhay ko na kasama ka, Leo. Kinuha nito ang isang kamay niya at hinalikan ang likod ng kanyang mga daliri. I told you, we would be better together, forever. At hihintayin ko rin hanggang sa maging handa ka na maging isang ina. Kung hindi darating ang panahong yon, well, to be honest, I will be sad. I mean, lahat naman siguro ng taong nangangarap maging magulang ay malulungkot kapag hindi sila nagkaanak. But, namasa ang mga mata ni Leo sa masuyong nakatingin sa kanya. His voice cracked. I will be sadder if you're not with me. I can't even imagine the pain.
Ang makakasama ka sa habang buhay ang pinaka-importante sa akin ngayon. Bonus na lang ang pagkakaroon ng mga anak. You love me that much, ha? Humihikbing sabi niya. Para nag-aalinlangan ka yata sa pag-ibig ko. Pabirong tanong nito. Pabirong hinampas niya ang dibdib ni Leo. Nagulat lang ako sa mga handa mong gawin para sa akin. He sniggered. Nagulat din naman ako sa mga sinabi mo. Desidido naman talaga ako, sabi ni Prime. Gusto ko talaga makasal sa'yo. At ihahanda ko na rin yung sarili ko maging ina ng mga anak mo. The marriage, yes, I'll take that right away. Halata namang atat ka na talaga maging misis ko, he said happily grinning from ear to ear. But you, being a mother, seriously, I think you need more time to think about it. Tandaan mo, handa ako maghintay kahit hanggang kailan. At handa rin akong tanggapin kung ano man ang magiging desisyon mo sa huli. Tumangutang mo siya. You're right. I have calms that I need to overcome. Kung gusto kong maging ina, kailangan kong maging handa emotionally. And I will be with you all the way. I know. Thank you. Hinaplos niya ang pisngi ni Leo. You just made me fall in love with you even more, Leo. I'm really good at it, aren't I? Pagmamayabang nito. Kinurot niya ito sa pisngi, saka hinalika ng maalab sa bibig. Ilang saglit din silang nagsalo sa halik na iyon bago nakangiting naghiwalay. So, wala pa tayong mga anak. Ano ang pagkakaabalahan natin? Tanong ni Prime na pinaglalaro ang daliri sa kuwelyo ng polo ni Leo. Marami. Sagot nito. Piliyo ang pagkakangiti. Fun, companionship, and romance. Prime wink at him. Lots of romance. Tara na sa bahay. Maraming romance doon, lalo na sa kwarto ko. Tumatawang nagpahila siya kay Leo pasakay ng pick-up. Paglabas ni Prime mula sa shower ng hotel suite ng mag-asawa sa Bali, nahanap ng kanyang mga mata si Leo na nakadungo sa balcony at pinapanood ang papalubog na araw sa dagat. Suot ang puting roba, nilapitan niya ang asawa at hinalikan sa pisngi mula sa likuran. Tired? Nakangiting usisa niya. Kararating lang nila sa Indonesia para sa kanilang first wedding anniversary. 2 linggo silang mananatili roon. Marami na silang napuntahang iba't ibang pasyalan at paborito nila ang mga lugar na pwede lang silang umupo at tumanghod. Isang sinabi noon sa kanya ni Leo na gusto niya nitong makasama na walang ginagawa, that they would just watch the world as it goes by. Nangyari na, and she was loving every seconds of it. Umiling si Leo. Kailan ba naman ako napagod na kasama kita? Nakangiting balik tanong nito, saka sinila sa tabi nito at inakbayan. Ilang saglit din silang nakatanaw sa dagat bago nagsalita si Prime. I can't believe it had been a year already, she muttered before letting out a happy sigh. Yeah, time flies so fast. Sang-ayon naman ni Leo. 1 year of nothing but bliss. Pakiramdam ni Prime napakaswerte niya at pinagpala ng husto ang buhay niya para danasin ang ganong uri ng kaligayahan. But here she was, enjoying each moment with her husband who did nothing but make her happy every day. At sinisiguro naman niyang naibalik kay Leo lahat ng pagmamahal na ibinigay nito. Someone like him deserved all the love in the world, and she intended to give it to him for as long as she breathed. Alam mo, minsan naiisip ko na superhero siguro ako sa past life ko, sabi ni Prime sa asawang sinundan ng hagikhik. Kumunot ang noon nito at tumingin sa kanya, bagamat natawa rin. Bakit mo naman nasabi yan? Ang ganda kasi ng karma ko. Imagine minahal ako ng tulad mo. Sweetheart, he gave her a warm smile. You think so highly for me sometimes. Paano kasi ipinaramdam mo sa akin na totoo pala yung tinatawag nilang wagas na pag-ibig? Because you deserve it. At halos wala kang hinihinging kapalit. Pinisil ni Leo ang kanyang baba. I told you already. Kontento na ako basta mahalin mo lang ako sa paraang gusto mo, sa paraang kaya mo, at basta makita lang kitang masaya. See what I mean? She smugly said, wrinkling her nose. Kahit sinong babae siguro mapapagtanong talaga ng what did I do to deserve this? Tanong ko dapat yan sa'yo. Hinalikan ni Leo ang tungki ng kanyang ilong. How about what did I do to deserve you? Hindi mo ba naisip kung gaano mo ako pinaligaya nung sumugal ka para sa akin? Nung nilabanan mo lahat ng takot at pangamba mo at willing ka pang magsakripisyo. You're the bravest, most selfless person that I have ever known, Prime. You inspire me every day to be a better man. Napatawa si Prime. Diyos ko, may ibe-better ka pa ba? Masyado mo nang ginagalingan. Nakangiting tinawid niya ang distansya ng kanilang mga mukha at binigyan ito ng matamis na halik sa bibig. Kissing her man never failed to bring her mixture of fantastic emotions. No wonder,
Ipinagkalulu siya agad ng kanyang damdamin kay Leo nung una pa lang siya nitong hinalikan. Wala siyang kawala noon at naramdaman nito iyon. At alam ni Prime, nasisiguro niya, marami pa silang halik na pagsasaluhan at hindi sila magsasawa. Did you finish unpacking? Baka may nakalimutan ka sa bahay. Maya-maya ay paalala ni Leo. No, I have everything with me. Don't worry. Humagikhik si Prime nang may maalala. And yes, I remember packing my sanitary napkins kaya relax. Hindi ka bibili sa tindahan. Tumawa rin ang asawa ng maalala ang nangyari sa kanilang honeymoon sa Thailand. You know, I wouldn't mind doing anything for you. Yumakap ang isang kamay ni Prime sa baywang nito. Of course. What about your pills? Oh, that. He chuckled. Sabi ko na nga ba, may nakalimutan ka. Sinadya ko talagang hindi magdala, Leo. Kumunot ang noon nito. What do you mean? Gusto ko nang magkaanak tayo. Kinuha ni Leo ang kamay niya mula sa baywang nito at hinawakan yon. Babe, napag-usapan na natin do, hindi ba? Ngumiti si Prime. Yes, sabi ko naman, kailangan ko lang ng time. Well, now I feel that I'm really ready for it. Ilang beses ko na itong pinag-isipan. Are you sure? Baka nape-pressure ka lang dahil 32 ka na. You don't have to worry about age. May kilala ako magaling na doktor. I'm very sure of it. Ilang beses na tumango si Prime. Gusto ko ay ngayon na ako magbuntis. Actually, na-excite pa nga ako. I can't wait to have your child, Leo. Hindi niya kayang i-describe yung emosyong nakikita sa mukha ni Leo. Her husband was speechless and was teary-eyed too. Are you okay? Natatawang si Tanya. Ikaw yata ngayon nagdadalawang isip dyan, mister. Pabiron tanong pa niya. I feel good. Great. Tumawa ito. It's just that, hindi ko inakala makakapag-desisyon ka ng ganito kaaga. Gustong-gusto ko na talaga. Wala na akong anumang takot o pangamba na nararamdaman tungkol doon. I guess, it is our love that prepared me to be a mother. Mapaglarong hinaplos ni Prime ang leeg ng asawa. What are you waiting for, hubby? Let's go and make a baby now. Napatili si Prime nang bigla siyang buhati ni Leo at ipasok sa kanilang sweet room. Are you happy? Nakangiting tanong ni Leo habang inaayos nito ang mesa kung saan nakalagay ang malaking birthday cake ng kanilang anak na si JR. Yes, nakangiting sagot naman ni Prime sa kanyang asawa. Magkaakbay na pinapanood nila ang mga batang naglalaro sa party sa pavilion ng restaurant. Masayang patakbo-takbo ang 7 taong gulang nilang anak na nakakostume ng Captain America. Hawak-hawak ang maliit itong shield sa gitna ng mga nagkakasayahang bata na pulos nakakostume din bilang members ng Avengers. Iyon kasi ang theme ng party. Prime was almost 33 when she had JR. Tandang-tanda pa niya kung paano siya umiyak sa kaligayahan ng unang masilayan ng anak. It was like witnessing the most amazing miracle in life. Gusto na naman niyang matawa ng maalala kung paanong malakas na humagulhol noon si Leo. Tumulo pati ang uhog ng loko dahil sa matinding emosyon. Takot na takot itong nung nagli-labor siya at parang ito pa ang mas nasasaktan kaysa sa kanya. Muntik din itong turukan ng sedative dahil panic attack kung hindi lang pinakalma ng mga miyembro ng pamilya nilang sumugod sa ospital. Napakasarap pala maging isang ina. Si Prime na siguro ang pinakamasayang magka-40 anyos na babae sa mundo. She already had what she wanted out of life and more. At sa bawat paghahanap niya sa kanyang kaligayahan, ay nasa tabi niya si Leo. He was with her every step of the way, loving her more and more as they grow older. Everything has been doing just fine. Ang kanyang ate ay nakapag-asawa na rin 3 taon na nakararaan. Branch manager sa pawn shop na mas bata rito ng 5 taon na napangasawa nito at may isang anak na babae na mga ito ngayon. Maayos naman ang kalagayan ng kanyang ina na nawiwili sa iminamanage ng sari-sari store. Hindi na umaasa si Prem na magkakaayos o magkakausap pa sila ng kanyang ama kahit kailan. After all, matagal na niyang tanggap iyon. At sa tinatamasang kaginhawaan at kaligayahan ngayon, na-realize niyang totoo ang kasabihan na you can't have it all. And she was perfectly fine with for what she has already. Very blessed. Kung minsan, gusto pa rin tanungin ni Prime ang langit kung anong klaseng tao ba siya para ma-deserve ang ganong klaseng biyaya. Sinuswerte lang ba siya o kapalit iyon ng mga naging sakripisyo na noon? Para sa kanyang pamilya, wala pa rin siyang mahagilap na sagot. Maybe it was meant to be that way. Maybe she was meant to ask the question forever to remind herself that life was full of mysteries. It was that keeping her grounded and forever grateful. Sinisikap din niyang hubugin ang kanyang anak para maging mabuting tao.
Sa pamamagitan niyon, nakakaganti siya sa magandang kapalarang bigay sa kanya. I love your beautiful smile, wife. Puno ng kaligayahang sabi ni Leo nang tumingin ito sa kanya. You know how I learned to smile like this? Sabi niya, I love you. Sabi nito at hinalikan siya sa buhok. Alam kong sa linggo pa ang Mother's Day, pero gusto na kitang batiin ngayon. You're the most extraordinary wife and mother in the whole world, sweetheart. My son and I are so lucky to have you. Thank you, husband. Sabi ni Prime na walang pagsidla ng kaligayahan. You never fail to make me fall in love with you over and over again.